What's up sa inyo mga kababayan? Welcome back to another episode natin. Tungkol na naman ito sa mga OFW sa Kuwait at laging sinasabi ng mga Pilipino sa Kuwait kapag may nababalitaan tungkol sa kasambahay. Uy! Philippines! Philippines! Ang programang ito ay rated SPG. Bawal sa mga OFW yung balat sibuyas. Kung balat sibuyas ka, huwag ka nang manood. Che. So hindi ko talaga maintindihan bakit ganun yung mga Pilipino nakabalita lang, may narinig lang, may nabasa lang na balita sa Kuwait. Wala nang ibang bukang bibig kundi, "Huy, Philippines! Philippines!" Hindi naman sigurado. Nakakalungkot po, isang maid sa Kuwait nag-attempt na uminom ng pesticide. Grabe, no? Pesticide? Yung iba, Ditol. Ditol. Ay, nako. A 35-year-old domestic worker was rushed to Jahara Hospital for treatment after attempting suicide at her sponsor's residence in Old Jahara. Bakit puro Jahara, no? Halos lahat ng mga issue sa Jahara eh. Yung mga nababasa ko, no? According to a medical source, the expatriate worker allegedly consumed pesticide in an attempt to end her life. Doctors provided her with immediate first aid and her condition has since improved. Authorities are scheduled to investigate the incident as case attempted suicide. Ako, mahirap pa naman ho ito sa Kuwait. Ang Kuwait po kapag ganito, tama ba? Attempted suicide, criminal case po yan kung di ako nagkakamali sa Kuwait. So hindi ka nakalusot, hindi ka sinundo ni San Pedro. Sunduin ka ngayon ng pulis. Pag mapatunayan na walang ginawa yung employer sa'yo, siyempre, sabihin na, employer, o kaya problema sa pamilya. Ito naman mga marites sa social media, lagi na sinasabi, may nabasa ako eh. Uy! Philippines! Ko naman, wala naman nung sinabi dito kung Pilipino o hindi. Basta sinabi dito, expatriate. Ganun na lang ba talaga ang tingin nyo sa mga Pilipino, no? Mahina yung kalooban. Hindi ba pwedeng ibang lahi naman yan? Di ba? Mga kababayan natin talaga, no? Minsan, ang sarap nilang kurutin sa singit ba? No? Ipawaks ko kaya ang mga bulbul sa kilikili. Buhok-buhok nyo sa kilikili. Kung matanggal yan at hindi ka natubuan ng buhok sa kilikili, naiinis ako sa inyo eh. Yung mga ganyang bagay, hindi yung natin kailangan na bigyan ng iba pang o pangalanan na Pilipina agad. Dapat ho sa mga ganito, iniintindi natin yung kanilang sitwasyon. Bakit ba nila ginagawa yan? Diba? Hindi yung Pilipino agad na nasa isip. Ewan ko, magaling sa lahat ng mga bagay ang mga Pilipino. No? Samantala, dahil nandito na lang din naman tayo sa Kuwait, pahabain na natin yung video natin. Ano po, sayang yung ads. Wala pong napa-finalize na desisyon kung ibaban ba ang Kuwait sa Pilipinas. Ang nakikita po, ang pinag-aaralan po ng Pilipinas ngayon is anong magiging epekto nito sa relasyon ng Kuwait at ng Pilipinas. Kasi kailan lang naman po sila nagkaroon ng bilateral agreement, pagkasunduan, at hindi nga naman po tama na sa lahat ng pagkakataon na may namamatay, ibaban natin para tayong mga bata na nagtatantrums lang, no, na parang yung nasa Senado. Hindi po dapat ganun eh. Dapat dito is paigtingin natin ang ating relasyon sa Kuwait, paano kita nyo naman, talagang pinaparusahan ng Kuwait ang mga sangkot sa pagpatay, no? Naalala nyo, kahit yung kay Julie Biranara, although bata pa kasi yung suspect, kaya nakakulong siya. Kung matanda na yon, nasa edad na yon, baka bitay yon. Yung naalala yung sinilid sa freezer, yung dalawang employer, ginanon, di ba? So, naniniwala ako, patas pa rin naman ang Kuwait eh. Naniniwala ako kasi wala naman silang basta nagkamali sa batas, nagkasala, nakapatay, talagang ibibigay nila yung maximum penalty.
Kaya lang, nakakalungkot din, may mga kababayan tayong sangkot sa pagpatay, baka humantong din sa maximum penalty na sana naman ay maintindihan din sana ng ating mga kababayan kasi kung sinisigaw ng puso natin, no? Ang hustisya para sa ating mga kababayang na namamaltrato, napapatay sa Kuwait, let us accept and embrace also kung ano man ang magiging desisyon ng Kuwait court hinggil sa ating mga kababayan na nakapatay sa Kuwait. Lalong-lalo na yung mainit-init na usapan is yung babae po na allegedly pinatay daw niya yung bata sa washing machine. Allegedly lang naman yun. So, kung mapatunayan man talaga na pinatay ni kabayan yung bata, matanggap mo kaya? Kasi kung sinisigaw mo na bitayin yung nakapatay kay Daphne, nakapatay kay Jenny, yung na-suffocate, kayanin mo kaya at matanggap mo kaya kung bitayin din si kabayan? O baka naman hindi mo kaya at sinisigaw lang ng puso mo yung ibang lahi. Umiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko na